Hello mga guys! Welcome po muli. So ngayong araw na ito, ano bang gagawin natin sa ating video? So mag-ano lang tayo, magkakwento lang tayo. And ang hirap gumawa ng content, no guys, no? Kasi 'di ba? Kailangan kasi ang ating mga YT ay dapat pinapasukan natin ng mga videos every now and then. Hindi naman tayo pwede gumawa ng ano mo yung pagkanta, yung maggaganito ka, magkakaraoke ka sa YT kasi 'di ba may mga copyright kapag halimbawa nag videoke ka, unlike sa mga ibang platform like for example sa Blue App at saka sa ano yon kay Lolo T ay ina-accept pa nila. So far ang mga pagkanta wala pang mga copyright. So yan, isa sa mga pinagkakaabalahan din natin yung si Lolo T. So, nagaganto tayo. Actually, dalawa yan, guys. Meron tayong maliit. Meron tayong portable na ganito. At meron tayong pinagpapatungan ko siya ng aking cellphone. So, ito siya. Yan. O, diba? Dalawang mic. Kasi para kung sakasakaling magkaroon ka ng ka-duet. So, yun. Malapit na naman, guys, ang mahal na araw. At anong mga plans ninyo this Holy Week season? Hopefully sana ang ating Holy Week season ay it's more on reflecting yan. Reflecting our parang spiritual growth this Holy Week dahil of course kailangan din natin mag-recharge ng ating mga spiritual growth. So ang plans ni Choco Pam ay ganun, siguro bibisita tayo ng mga churches and then magkakaroon tayo ng reflection sa sarili natin, magka-flashback tayo at ano yung dapat baguhin, ano yung dapat gawin. Though napakahirap kasi mga guys kapag halimbawa yung parang New Year's resolution ba, yung halimbawa may gusto kang baguhin sa sarili mo. Ayun ang ingay. Pasensya na guys, maingay ang ating background kasi tabi tayong kalsada. So, hayaan nyo na muna yung mga motosiklong dumadaan. So, anyway, yun nga. Diba parang New Year's resolution siya and ang hirap kasi mag-change, diba? Pag sinabing magbabago na ako, mag-change na ako, ang hirap niyang gawin dahil kailangan talaga kasi i-condition mo sa sarili mo para magawa mo ang isang bagay. Yun. Siyempre, yung change na yun, iisipin mo rin kung iyan ba ay nakakabuti sa sarili mo, yan ba ay kauunlad ng sarili mo, ikasusulong ng iyong sarili, yung mga ganun ba. So, yun yung mga ating gagawin itong mga mahal na araw. So, as the days go by, ang dami kong pinagninilayan kasi marami rin mga nangyari, marami rin na experience si Choco pa. Andun yung may incident na parang tinatapakan ka, kung ano mo pinagsasabi, kung ano, basta yung mga ganung scenario. Pero of course, kapag ganun tayo nakaka-encounter tayo ng ganun, of course, first of all ay kailangan compose ka, mag-stay calm ka. Tapos, wag ka masyadong mag-react do sa situation, do sa nangyaring yun. Pag-iisipan mo muna kung ano yung dapat i-react mo. Or, kung hindi dapat mag-react, ay yun. Wag mo na lang pansinin. Pero minsan kasi, naapakan tayo ng ating mga pride kapag halimbawa, alam mo yung pag may taong magrabyado sa'yo, may taong alam mo yung minsan may mga sinasabing below the belt, may talagang nakakasakit siya ng damdamin. Yung kasi ang hirap guys, 'di ba? Kapag halimbawa sinabihan ka ng negative thing, yung bang may time na parang sinasaksak ka sa dibdib at kailangan mo siyang ilabas. Kailangan mo siyang though ako kasi hangga't maaari ayokong nanggereak. Ayokong sabayan yung isang taong yung putak ng putak, yung nasa
ano niya, nasa peak ng kanyang emotions, siguro mag-react ako in a ano, parang composed manner. So yung parang, anyway, kung ba't ko ba nakikwento sa inyo yon? So kasi bilang isang server sa isang simbahan, marami kang ma-encounter ng mga ganun, at talagang minsan parang malulus yung ano mo, yung faith mo sa mga gantong klaseng tao. Talagang sinusubukan ka. Pero of course, parati kong dinadasal kay Lord na it's either yun, siya yung taong yun, at syempre kasama din ako doon, dahil kapag halimbawa naka-encounter ka ng mga irate na tao, ay talagang ibang sumaksak ang mga irate na tao, yung talagang ano, yung ang tawag nito, minsan wala kang ginagawa, nananahimik ka, bigla kang pagsasabihan ng ganito, ganyan. Well, ang hirap. Kailangan talagang pag dumating yung point na yun ay magse-set ka ng ano, ng mga boundaries mo. Tsaka kailangan makontrol mo yung emotions mo, yung ano, and kailangan maging listener ka para matumbok mo yung kanyang sinasabi. Para kung halimbawa, kasi mayroon din naman mga tao na kapag nakikipag-argue sa'yo, ay humihinto para marinig ang opinion mo. Pero ganun pa man, minsan mahirap din yung makipag-argue. Even sa mga ano, diba guys, yung mga though yung mga, ang tawag nito, kapag iba-iba rin yung mga beliefs ninyo, mayroon times na nagtatalo-talo sa mga beliefs, which is dapat naman din na dapat pagtalunan yun, dapat irespeto na lang yung belief na meron ka. Kasi walang mangyayari kapag ano, nag-argue kayo regarding sa faith. So yun yung ano doon. Kailangan matuto kang makinig, matuto kang manahimik. Pero kung inaakala mong sasabog ka, hanggat maaari, magbawas ka ng konti, mag-spill ka ng konti, mag-ano ka ng konti, pero hanggat maaari kontrolin mo, kasi kapag sabay kayong galit, magka-clash kayong dalawa at walang mangyayari sa usapan ninyo at ma-high blood lang kayo. Or kung dili kaya, kung hindi mo talagang kayang ang sitwasyon or yung conversation, ay better say na tama na, stop na lang, para hindi ka ma-high blood sa mga pinagsasabi ng mga ganong klaseng tao. So yun yung mga ano, isa sa mga dapat i-reflect din natin. And regarding sa 'di ba, yung pagpapatawad sa mga nakaaway or nakasakit mo or nakasakit sa'yo, ganun, or inaway ka, ang pagpapatawad, alam kong hindi madali, hindi siya madaling, ano tawag nito, hindi siya madaling gawin. Kaya minsan ang pagpapatawad ay it takes time. And of course, kapag ikaw ay sinaktan, it takes time to heal and let it be. And kung yung inaakala mo yung ano mo, yung process of healing mo ay yung inaakala mo yun ang dapat gawin, ay let it be, kasi ganun ka mag-heal. And later on, yung mga ganitong bagay, yung mga ganitong mga, alam mo yung pag nagkakaroon ka ng debate or ng kaaway, ay later on you will have the point of realization why things happen, kasi may reason. Kasama na rin doon yung personal growth, spiritual growth, and kapag may mga ganyang senaryong nangyayari sa buhay mo, ay kailangan talaga ay baunan mo ng dasal, at higit sa lahat ay magkaroon ka ng reflection or
magkaroon ka ng, kumbaga magbasa ka ng Bible or magbasa ka ng mga, ano yun, yung mga inspirational quotes and everything para magkaroon ka ng clear direction sa buhay mo. Maganda siya i-reflect itong mga pinagsasabi ko itong mga panahon na ito kasi yung pagkamatay ni Jesus Christ sa cross ay yun yung parang redemption, yung para maano tayo at pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanang nagawa, kundi dahil sa atin, di ba? Kaya nga siya napako sa krus ay dahil sa atin. Yun. The Lord forgave us sa lahat ng mga kasalanang ginawa natin, di ba? Simula nung, di ba? Simula nung tayo isinilang sa mundo hanggang sa kasalukuyan, di ba? Nagkakasala tayo. So, may bahid tayong kasalanan. So, yun ang aking gustong i-share ngayon. And, nauubusan tayo ng content sa YT. Sabi ko, tagal ko nang din nagpo-post sa YT, kailangan pasukan mo siya, di ba? Lalo na kapag ikaw ay monetize kasi hindi ko alam ang ruling ngayon, pero it may be possible kapag hindi ka na nagpo-post ay tanggalan ka ni YT ng monetization or ng kita dahil hindi ka na nagpo-post. Kailangan kasi consistent. Kahit naman sa ibang mga platform, di ba? Kailangan mong mag-post ng mga videos, consistent posting para consistent din yung earnings mo at saka yung visibility mo, active yon. Kailangan active ka palagi. So, ayan guys, yun yung aking kaya ako nag-vlog for the day. Naisip ko lang na ang i-content ko na lang is more of ano ba yung mga gagawin ninyo guys nitong Semana Santa, ano yung mga plans ninyo. So yun, sabi ko nga sa inyo, ako it's more on spiritual reflection. Syempre doon sa mga negative na nagawa ko or naisip ko or ano ba yung dapat na gawin, hakbang para magkaroon ng improvement ang spirituality, di ba? Ano yung dapat gawin para mag-move forward, para magkaroon ng growth, para maging successful ka sa mga bagay-bagay, di ba? So, yun yung mga pinag-iisip ko itong mga panahon na mga semana. At, kailangan din ng recharge ang spirituality mo. So, yun, kailangan maging manahimik muna kahit saglit ng iyong buhay. At, kailangan may gawin tayong productive, may gawin tayong tama sa buhay natin, may gawin tayong improvement para nasa ganun ay yun, pagka kasi tumatanda ka, andun yung di ba nagmamature ka, so part ng pagmamature mo ay yung iisip ka ng bagay na ikakaganda ng growth ng iyong spirituality. So, more on spirituality tayo. Kasi yun naman talaga ang ating pakay is para magkaroon ng growth ang ating sarili, para makita natin yung landas natin, yung tinatahak nating landas patungo kay Lord. So, yun yung yun yung ating goal. So yun guys, ano mga plans ninyo nitong Semana Santa? Ano yung mga gagawin ninyo? So yun ang aking question. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat ng mga sumusubaybay ng aking channel. Doon sa lahat ng mga first timers, please don't forget to subscribe and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify kayo. Though, hindi ako palagi nagpo-post ng videos. So, yun. Every now and then, magpo-post tayo ng ating videos. At, of course, pakiclick na rin yung like button. At pwede kayo mag-iwan ng inyong comments sa comments section. So, muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Always stay safe and God bless. At higit sa lahat, yun, let's have some time out to reflect on our spirituality growth,
kung ano yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin sa ating sarili, sa ating spirituality, and para sa kakaunlad ng ating sarili at yung ating goal, at para magkaroon tayo ng direksyon sa buhay. So yun, muli, maraming salamat po